Mga balang na umatake sa iba't ibang parte ng mundo. Ito nga ba ay biblical prophecy at sign sa mga huling panahon bago gunawin ng mundo? Kagimbal-gimbal ang pangyayari sa mga pag-ataking ito sapagkat napakaraming balang po. Hindi lang konti, kundi marami po at pumipinsala ng napakarami pong ari-arian at mga pananim. Kung titignan nyo ang mga comments dito po sa mga video na kumalat po sa social media, marami po kayong mababasa na marami pong natatakot dahil sa mga pangyayaring ito. Maraming nagsasabi na ito daw ay fulfillment sa mga biblical prophecy. Ito rin ang sign bago daw dumating ang Panginoong Hesus at bago wakasan ng mundo. Tingnan mo kapatid kung gaano kakapalat karami ang balang na ito. Ito ba ay normal? Na sumasalakay sa ilang panig ng bansa sa mundo, lalo na sa Middle East. Ito po yung isang dahilan kung bakit natatakot ang mga tao nung nabalitaan po ang insidente na paglusob ng mga balang po sa mundo sa panahon po natin. Dahil sa Ehipto sa panahon ng mga Israelita, pinadalahan ng mga balang ang mga tag-Ehipto upang sirain at maging salot po doon sa mga pananim nila. Basahin natin Exodus chapter 10 verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulang yelo. Yun yung una nilang nakita na dahilan kung bakit sila natatakot kasi sa nangyari sa Ehipto. Tinitingnan nila, ito ba'y katulad ng nangyayari ngayon sa bawat parte ng mundo na sumasalakay po yung mga balang? Kasi hindi lang salot kundi galit ng Diyos ang tinitingnan nila, kaya pinipinsala ng mga balang po yung pananim. Kung titingnan natin mabuti, parang di natin papansinin kasi normal lang na may mga peste, may mga insekto po na sumasalakay talaga sa pananim. Pero kung pabubulay-bulayan nyo po, kung kayo may mga pananim, malaking pinsala po ito. Kung sa bawat bansa luluso po ang napakaraming ganitong balang, hindi lang po konti, kundi napakaramit napakakapal, tiyak po salot talaga at napakarami pong pipinsalaan nito maapektuhan kabuhayan ng bawat may pananim. Hindi lang yung may mga pananim, kundi yung mga tao, yung gambala po nito. Ito yung kinakabahala ng mga tao. Unang nakita nila yung sa mga taga-Ehipto na nangyari po na salot ng Panginoon. Sa 10 salot na ibinigay ng Panginoon sa mga Ehipto dahil sa katigasan ng puso ni Paraon. Kung makikita niyo mga kapatid, nagalit ng Diyos doon po kay Paraon dahil sa tigas ng puso niya dahil hindi siya nakinig sa mga warning ng Panginoon kaya pinadala po yung salot. Kung ikaw yung tao na mahilig mag-aaral sa eschatology o yung pag-aaral na magaganap sa mga huling panahon bago po magwakas ang mundo, sigurado po ako napakinggan at nabasa nyo na rin yung about sa Revelation na pinakita ng Panginoong Hesus kay John yung vision na mangyayari po sa Great Tribulation. Yung Great Tribulation na tinatawag na mangyayari po sa mundo, ito po yung 7 years. Sa 7 years po, yung unang part na 3.5 years, dito magpapakilala yung Antikristo. Siya ay magpapakilala na mabuti kaya marami siyang malilinlang. Madadaya niya ang tao at hindi mananampalataya sa Diyos. Sa kanya mananampalataya. Pagdating ng 3.5 years, sa kalahati po ng 7 years, dito na po siya magpapakahayag na lalapastangan sa Panginoon. At dito sa 3.5 years na to na natitira sa Great Tribulation, dito po magaganap yung 7 bowls, 7 seals, at 7 trumpets. Dito po sa 7 trumpet, nakapaloob yung mga balang po na lalabas po na magpapahirap sa tao. Revelation chapter 9 verse 7 hanggang 10, ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng sa mga babae. Ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan na parang pananggalang ng bakal at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karawahing hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nila tulad ng alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila. Ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman, ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollyon naman sa wikang Griego. So sinaysay ng Revelation kung ano magiging itsura ng balang na ito, hindi lang basta insekto kundi nakakatakot talaga kung magiging literal po na makikita ang ganito ng mga balang na magpapahirap sa tao. At may mamumuno sa kanila, si Abaddon o Apollyon po na tinatawag sa Revelation, fallen angel na galing po doon sa abyss. Kasi yung mga balang po na ito ay galing sa abyss, sa kailaliman ng lupa. So hindi sila papatayin yung mga tao sa huling panahon, papahirapan lang. At hindi po yung magiging kapighatian. Kasi kung makikita nyo po
Yung balang na ito, hindi siya basta-basta mamamatay. Kasi kung mababasa nyo po, yung kanyang dibdib ay meron pong kalasag. At ang kanyang itsura po ay parang kabayo yung kanyang paa. Tapos napakatindi po ng kanilang paglusob. Parang mga karwaheng tumatakbo po sa labanan. Hindi nila sisirain yung pananim. Ang papahirapan nila at sasaktan nila yung mga tao. Kasi sa Exodus, ang sinira po nila mga pananim. Pero dito po sa Revelation na magaganap sa huling panahon, hindi po pananim ang sisirain nila. Sasaktan nila ang mga tao. Hindi nila papatayin pero totorturin po nila. Papahirapan ng matindi sa loob ng 5 buwan. Basahin po natin mga kapatid yung Revelation chapter 9 verse 1 hanggang 5. Nang patunugin ng ika-5 anghel ang kanyang trompeta, nakita ko isang bituin na mula sa langit na hulog sa lupa at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo. Natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok naglabasan ng mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ngunit pinagbawal silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi ng mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagbawalan din silang patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan. So ang sasakdan daw po dito mga kapatid, yung mga tao na nagpatatak po ng 666. Kasi hindi nila sasaktan yung may mga tatak ng Diyos. Ang sasaktan nila yung may mga tatak po ng demonyo o ng antikristo. Kung mapapansin nyo mga kapatid, na sasaktan ng mga balang, papahirapan, totorturin yung mga taong hindi nanampalataya sa Diyos, yung walang tatak ng Diyos. Dahil dito sa Great Tribulation, nangyari na po yung mga tatakan, yung mark of the beast. May mga tatak na po yung mga hindi nanampalataya sa Diyos, at yun po yung sasaktan ng mga balang. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ang hindi sasaktan dito yung mga natira na mga mananampalataya. Natira sila sa rapture. Kaya sila yung mananatili, yung mga martir na kahit pahirapan hindi nagpatatak sa halimaw. At sila yung mai-spare. Kahit sila ay naiwan dun sa rapture, sila po ay i-spare kasi naninindigan pa rin sila. Pero sobrang hirap na po ng pangyayaring ito. Kasi po, matindi na po yung nagaganap sa mundo. At yung mapapahirapan po ng balang na ito, mga totorture nila ng mga tao, gugustuhin nilang mamatay, ngunit hindi po sila mamamatay. Ito yung sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay, ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Ito yung kinakatakot ng mga tao dun po sa paglusob ng mga balang sa mga tao o dun sa bawat bansa na pumipinsala po doon sa halaman, sa mga pananim. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Ito ba yung nakalagay sa Revelation? Kung pag-aaralan natin sa mga binasa natin kanina, tinakpan yung araw ng napakakapal na balang. Dumilim po. So ibig sabihin mga kapatid, matindi po magiging kadiliman. Doon po sa mga nakita nating video, konti pa lang po yun. Hindi pa po yun yung nakakita natin at maririnig natin sa Revelation. Sa Revelation, hindi halaman ang pipinsalain nila. Ang pahihirapan nila, mismong mga tao. So kung literal na mangyayari ito ang mga kapatid, gusto nang mamatay ng mga tao pero hindi pa mamamatay, na magaganap po sa Revelation, sa panahon po natin mga umataking mga balang, wala pa pong ganun. Mga halaman at pananim pa lang po ang pininsala nila. At kung titingnan natin na literal, yung mangyayari po na lalabas na balang mula po dun sa abyss na pamumunuan ni Abaddon na fallen angels, yung itsura po ng balang ay hindi katulad ng insekto na nakikita natin ngayon. So pwede maging normal ito kasi may mga panahon at pag-atake talaga mga balang, may mga peste po na sumisira sa mga lupa. Alam niyo naman mga kapatid, sa panahon natin, dito po sa last days, napakarami na po pwede mangyari sa social media na kahit konting kibot lang ay pwede na pong maging viral kung ito ay papatungkol nila at kukonect nila po sa mga biblical prophecy o dun sa pagdating sa mga sign na ibinigay ng Panginoong Hesus bago po wakasan ng mundo. So pag naririnig nyo mga ganitong balita mga kapatid, huwag nyo ikatakot. Kasi ang Diyos, pag tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus, binibigyan niya tayo ng tapang, hindi kaduwagan at hindi pagkatakot, sapagkat ang espiritu ng takot ay galing sa demonyo. Ang binibigay sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ganito tayo minamahal ng Diyos, kasi hindi po galit at puot ang pinapakita niya lagi sa tao. Siya po ay mahabaging Diyos. Siya po ay merciful.
Pero meron siyang galit doon sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. Kaya hanggang sa oras na ito, pinaparating sa atin na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na maranasan mo yung Great Tribulation at yung kapaghitaan na mangyayari po doon sa mga huling panahon. Layunin din ng video na ito para iparating sa'yo na may magaganap talaga na ganito at hindi gusto ng Panginoon na maranasan mo yan. Dahil kung mapapansin natin, bago mangyari Great Tribulation, meron pang rapture na mangyayari. Sa rapture, kukunin niya ang kanyang mga mananampalataya. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang matawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga alapaap o ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Ang Diyos po ay makatwirang hahatol po sa atin. Meron pong pangako ang Panginoon sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Buhay na walang hanggan ang binigay ng Diyos sa atin, na kahit tayo mahirapan sa mundong ito. John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ang layunin po kung bakit ginawa ang video na ito upang parating sa iyo na mayroong pong Diyos at pwede natin pagtiwalaan, panghawakan ng kanyang mga salita. Pwede natin paglagakan ng ating pag-asa at panampalatayanan. Sa mga napapanood nyo po na video, katulad po ng mga paglusob ng balang na yan, pwede mong shadow po yan o paghahanda sa mga darating na panahon. Pero wag natin ikatakot yan, kasi ang lahat ng nasa Diyos ay hindi mapapahamak. Bawian man tayo ng buhay mga kapatid, meron tayong buhay na walang hanggan nakalaan sa Panginoon. Yun lang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid. Marami nawa kayo natutunan. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video na ito. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung napapanood nyo po ito sa FB page, i-follow nyo po. At kung napapanood nyo po sa YouTube channel, subscribe po kayo. Huwag nyo kalimutang i-click po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang susunod na pagkikita po uli natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.